Taong 2013 nang ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang pork barrel system. Pero ang sabi nga ng ilan, kung gugustuhin, parating may paraan. Ang sabi kasi ng Korte Suprema, ang trabaho ng Kongreso ay gumawa ng batas, hindi magpagawa ng mga proyekto na ikapapadala nila sa darating na eleksyon. Pero ang pork barrel system na tumagal ng higit isang siglo, tila nagbago lamang ng anyo. Ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program or AKAP na wala naman sa budget proposal, siningit ng Kongreso sa halagang 39 billion pesos sa House version ng 2025 budget. Ganyan din naman ang nangyari noong nakaraang taon. Sa totoo lang, ang AKAP ay hawak ng DSWD at hindi ng Kongreso. 1 to 10,000 pesos na ayuda para sa mga minimum wage earners na tinamaan ng inflation. Para yan sa medical, financial at food assistance. Sa Memorandum Circular No. 4 ng DSWD, nakalatag ang proseso ng pagbigay ng AKAP. Mula screening, interview, hanggang sa release ng pondo, lahat yan ang DSWD. Giit ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, walang kinalaman ang mga congressman sa AKAP. Sabi pa ng DSWD, hindi papayagan ng mga politiko na pumapel sa distribusyon ng AKAP. Pero kung titignan mo ang mga distribusyon ng AKAP sa nakaraang 6 na buwan, sentrong-sentro ang mga congressmen sa pag-distribute ng AKAP. Mula Metro Manila hanggang Bataan, hanggang Bicol, hanggang Surigao. Hindi lang sila nasa plataforma, minsan sila pa ang nagbibigay ng tseke. Sa Naga City, ang pinasalamatan ay ang Kongreso. Noong Setyembre, 180 congressman ang nagtungo naman sa Davao City para magpamudmod ng ayuda na nagkakalaga ng higit 1 bilyong piso. Kaya naman nagtampo ang mga senador dahil sinolo ng Kongreso ang AKAP. Noong nakaraang buwan, ang desisyon ng Senate Finance Committee, buwagin na lamang ang buong AKAP program. Giit ni Senadora Amy Marcos, wala ito sa prioridad ng administrasyon. Pero kung tutusin, may sariling ayuda system na ginagamit ang Senado. Ang AICS, Assistance for Individuals in Crisis Situations, hawak din ng DSWD. At gaya ng AKAP, sistema rin ito ng ayuda, pero hindi kailangan na indigent ang benepisyaryo. Ang sistemang ito, panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Noong 2023, 40 billion ang pinamahaging AICS sa mga napili ng DSWD. 34 billion itong 2024 at 35 billion dapat sa susunod na taon. At gaya ng AKAP, DSWD lamang dapat ang magpapatupad nito. Pero kung titingnan mo ang mga lumabas sa mga website at pahayagan, ang pinapasalamatan sa distribusyon ng AICS ay ilang senador. Sa unang tingin, parang ang mga senador na ito ang pinanggalingan mismo ng pondo at tumulong lamang ang DSWD. Kaya kung magrereklamo ang Senado sa AKAP, maaaring magreklamo naman ang Kongreso sa AICS. Sa huli, nagkasundo ang dalawa sa BICAM. Ang AKAP, inaprubahan sa halagang 26 billion pesos para sa taong 2025. Pero may hatian na ito, ayon kay Senadora Grace Poe. 21 billion pesos para sa mga congressman at 5 billion naman para sa mga senador. Happy ang lahat. Pero happy naman kaya ang nagsabi na hindi papayagan ng mga politikong mag-distribute ng ayuda. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.